Hello guys! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking sample tutorial video ngayon ay para sa taxpayer na self-employed individual na noong annual income tax return for the taxable year 2024 ay mayroon siyang overpayment. At ang pinili namin na option ay to be carried over as a tax credit for next year or next quarter. So, gagamitin natin siya ngayong quarter na ito. Meron ng record dito ang aking taxpayer. Kapag dati ng taxpayer, i-encode na lang ang tax identification number, then automatic na nalalabas ang records. Kapag bago pa lang, dapat pong mag-download ng new version ng EBIR form, i-encode ang tax identification number, RDO code, line of business, registered name. Ang registered name ay last name, first name, middle name kapag individual. For non-individual, katulad ng corporation, corporate name. Registered address, zip code, telephone number, and email address. Sa email address, dyan na matatanggap ang proof of filing. Kaya dapat active yan, nabubuksan yung email address na yan na gagamitin. So, dati na itong taxpayer, encode ko na lang yung kanyang tax identification number. I-encode lang yung 9-digit tax identification number. Okay, dito sa list of forms, select 1701 Q version 2018. Then, click fill up. Click OK. Kapag bago pa lang, kailangang i-verify ang email address at saka tax identification number. Dahil dati na itong taxpayer, so meron na siyang records dyan. For the year 2025, quarter first, amended return, no. Kapag may error sa first filing at kailangang i-amend na details, i-click itong yes. Number of sheets attached, wala lang, 0. Tax filer, type, single proprietor. Then, ang kanyang alphanumeric tax code ay business income, 8% income tax rate. Ito ay dati ng taxpayer, kaya noong first quarter na deadline ng quarterly percentage tax, BIR form 2551Q, ay nag-file kami ng 8%. Wala namang tax due doon sa 2551Q 8%. Sa iba naman na mayroon ng ORUS, pwedeng mag-update sa ORUS ng pag-avail ng 8%. Kung wala pang ORUS account, pwedeng pumunta mismo sa opisina ng BIR para mag-file ng BIR Form 1905 Update of Information to avail the 8% income tax option for the taxable year 2025. Yearly natin sineselect ang 8% income tax rate. Natapos na yung 2024, noong 2024, naka 8% ka. Ngayon, 2025, mag-select ka ulit sa first quarter ng 8% income tax rate. So, automatic na ang taxpayer's name, registered address, email address, zip code. I-encode ang date of birth. Citizenship. Claiming foreign tax credits, no. Sa number 16, automatic na yung 8% on gross sales, receipts, and other non-operating income in lieu of graduated rates under Section 24. Ang ibig niyang sabihin na iisa na lang yung babayaran. Instead na magbayad ng percentage tax at income tax, iisa na lang, income tax na lang, 8% in excess of 250,000 pesos. Okay. Kapag may spouse, i-fill out yung spouse na may income din para na lang, joint filing. Dito tayo sa total taxable.
I-click itong number 26 na tax due. Then, mapupunta tayo sa page 2, schedule 2 for 8% IT rate. Encode your sales. Ang sales mo from January to March 31. Total gross sales now, 161,177. I-round off ko na lang. 161,178. Then, dahil lang yan yung benta niya, yan lang din yung aking allowable deduction. Para walang net loss. Okay, dito tayo sa tax credits. Ang dami nagtatanong nito sa akin. Kung paano daw ilagay ang prior year's excess credits. Ito siya, number 55. Ilagay ang tax credits. Pinakita ko na kanina. 6,091. 6,091. Okay. So, ayan siya. Excess pa rin. Overpayment pa rin. Kung merong BIR Form 2307 ngayon, dito ilalagay sa part na ito, number 58. Walang number 56 and 57 kasi previous quarter. So, first quarter pa lang ngayon, walang previous quarter. Ang gagamitin lang natin ngayon ay prior year's excess tax credits kasi wala naman tayong tax due. Kapag gagamitin ang BIR Form 2307, dapat gagawa ng summary alpha list of withholding taxes. At dapat isubmit sa AEFS. Katulad ng ginawa natin noong annual income tax return. Kapag gagamitin lang, hindi ko naman siya gagamitin ngayon, so hindi na muna ako gagawa ng summary alpha list of withholding taxes or SALT. Okay. Check natin sa page 1. Okay, ito siya ulit. Katulad sa annual, meron siya ulit excess tax credits. Naki-carry over siya. So, from last year, 2024, nag-carry over siya ngayong first quarter 2025. Ganon din, magagamit pa rin siya sa second quarter, sa third quarter, at saka sa annual. Okay, click validate. Validation successful. Click save. Okay. Click submit. Final copy. Click OK. Regular error niya na ito na your tax return was not submitted online due to any of the following reasons that may interrupt the submission process. No internet connection, slow internet connection, overly restrictive firewall. I-click lang ulit ang OK. Then, click submit final copy. Ulit. Yeah, submit successful. Okay. Ganyan lang siya kadali, guys. Pagkatapos makapag-submit, i-print ang tax return 1701Q. Kung may tax due kayo, magbayad online, pwedeng magbayad sa MYEG, Maya, sa Linkbis ng Land Bank, pwede na sa Union Bank. Sa Union Bank ako palagi nagbabayad. Kasi doon na si-save ang kanyang taxpayer details. Okay guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Please like and share my video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye!